At dahil nga napakalakas ng ulan kahapon, yung tunnel dito lalo pang tumaas yung tubig. At may mga naliligo pa nga doon ng mga bata. Ayun oh, sarap ng ligo nila. Ito lang pala yung Esplanade oh. So ngayon hindi pa rin siya madaanan simula last week no, dahil doon sa super typhoon until now. So the other day nakakadaan pa tayo dyan oh, sa gilid. Pero ngayon grabe yung taas nung tubig. So yung pag-uulan kagabi plus sabay pa yung high tide, tingnan nyo kung gaano kataas yung tubig. Ayan po oh. So halos pumasok na nga dito. So nagbabalik tayo dito sa Esplanade ngayong araw ng Sabado. At dahil nga napakalakas ng ulan kahapon, yung tunnel dito lalo pang tumaas yung tubig. At may mga naliligo pa nga doon ng mga bata. Ayun oh, sarap ng ligo nila. Ayan, kung dati pwede tayong dumaan sa gilid paakyat doon sa Jones Bridge, ngayon hindi na kasi tumaas lalo yung tubig. So andito lang pala yung Esplanade oh. So ngayon hindi pa rin siya madaanan simula last week no, dahil doon sa super typhoon until now. So, ayan, so ito siya. So the other day nakakadaan pa tayo dyan oh, sa gilid. Pero ngayon grabe yung taas nung tubig. So 1 week na siyang hindi madaanan ng tao, pati ng mga sasakyan, kasi hindi talaga humuhupa yung tubig dito. And kagabi nga sobrang lakas na naman ng ulan, nadagdagan na naman. So akyat tayo, kamustahin natin ang Esplanade ngayong araw ng Sabado, August 3, 2024. Maganda naman yung panahon, pero kagabi grabe yung napakalakas na buhos ng ulan at pati kidlat. Sobrang lakas. Kahit nga dito o diba, dahil dun sa napakalakas na ulan kahapon, na wash out na naman yung basura sa Pasig River, pati water hyacinth na wash out na po, walang naiwan. Ano, yun nga lang, yung isa sa problema dito no, ang tagal humupa ng tubig doon sa may tunnel. So hindi madaanan ng mga tao, maging ng mga sasakyan. Pero Pasig River Esplanade itself ay, tingnan nyo, ang ganda, napakalinis talaga. Well maintained. Ayan, ang linis. And walang kabasu-basura. So tawid tayo papunta doon sa kabila, Phase 1C. So galing tayo sa Dolomite Beach kanina, ang taas din ng dagat no, high tide. Yan yun oh, halos paakyat na doon sa hagdan yung taas ng tubig dyan sa may tunnel. Kung sa bata parang lagpas tao na siya. Buti dito hindi umaabot. Yan. Pero nung karina, sabi ni kuya dito na nag-ayos hanggang bewang daw. Tapos ito yung trash trap dito. Ayan. May gap kasi. Kaya nakakalusot din talaga yung basura.
maging mga water hyacinth. Maganda siguro dikit na dikit yung mga kulay orange. Yan, tawid tayo dito sa may kabila. Phase 1C. Yan, tingnan nyo, talagang na-wash out ng ulan. Napakalakas na ulan kahapon. Yung napakadaming kalat. Parang ang ganda ng Pasig River ngayon. Tingnan nyo po, oh. Pati yung kulay. Oh. Nung nakaraan update natin, may mga lumulutang na mga water hyacinth pa dito. Pero today, ayan, kita nyo kahit isa, walang lumulutang. So tingnan natin dito yung taas ng tubig naman sa may kabila. Ang ganda, oh. Ganyan kaganda yung ilog kapag walang lumulutang na mga kalat and water hyacinth. Sobrang ganda. Katay sa taas ulit. Ayan. So ngayon ko lang nalaman, that building pala, ito yung nire-restore ngayon is One Luna building. Ngayon, no? Dating Pacific something building yung pangalan niya. Ngayon, One Luna. So maraming natuwa doon sa pag-upload natin ng picture regarding sa restoration yan. Yung El Hogar, hindi ko alam kung saan banda dito. Ito ba yun? O hindi ko kabisado. Si Kayo Chubero kasi ang mas maalam sa mga ganyang content. Ay, nakita tayo sa taas. Yeah. So ang taas ng tubig doon, oh. Hindi makadaan yung mga jeep. Dati kasi yung mga jeep papunta ng pier, dito yan lalabas, no? Dadaan sa tunnel, then dadaan dito. Ang labas na niya Intramuros. Dahil nga, 1 week na, no? 1 week na baha pa rin yung ilalim ng tunnel. So iikot na ulit sila doon, daan sa Jones Bridge, patawid sa kabila, ikot ulit. Yan. Grabe, kung ganito lang palagi yung Pasig River na walang basura, napakaganda, no? Walang mga water hyacinth, napakaganda. So yung kadugtong na ginagawa pa rin hanggang ngayon, ayan po, papakita ko sa inyo. So yan yung papunta na doon sa Plaza Mexico. And may kadugtong pa yan na another 100 plus meters going to Fort Santiago daw, no? Yung pinaka showcase area dito ng Esplanade. So mahaba siya. So, mula dun sa may post office building hanggang dun papuntang Fort Santiago. Medyo okay na nga yung kulay ng tubig, unlike last week, last Thursday, pati nung weekend na talagang kulay brown. Ngayon medyo nag-lighten up na yung kulay para may pagka-berde na lang siya ng konti. Yan, oh. Pababa na yan, yung part na yan, pababa na papunta dun sa Plaza Mexico. So yung pag-uulan kagabi plus sabay pa yung high tide, tingnan nyo kung gaano kataas yung tubig. Ayan po, oh. So halos pumasok na nga dito. Pag nagtuloy-tuloy pa yung ulan kagabi, kaya nga nung Karina, mataas daw yung tubig dito, no, hanggang Bewang. Ang taas ng ano. No wonder yung tunnel
Diyan sa ilalim ng Jones Bridge ay grabe yung taas ng tubig ngayon. Hindi pa siya nadidrain the last time nung Super Typhoon Karina. Nadagdagan na naman, tumaas na naman yung tubig. Yan, sarap ng tulog ni Doggy. Ganda dito, malamig-lamig. Sa ilalim ng tulay, malamig yung hangin. Ay, grabe, tingnan nyo dito, oh. Yung taas ng tubig. So may chance talaga na umapaw, no? Lalo sa part na to. Yan, so yan muna yung ating update today. Maraming salamat and ingat po tayong lahat.